Japanese, yung nakikita ninyo, same sa mga ibang area na kinukuhanan o mga na-recover na item ng mga foreigner. And then, nakikita ninyo sa iba't ibang mga post, engineering plant, engineering battalion. Ano nga ba yung engineering? At bakit meron engineering? Ganito ang paliwanag dito na wala man lang ako nakita na nagpaliwanag ng gusto na ano nga ba ang kahulugan ng engineering at bakit meron yan? Kung namamasdan ninyo, simula sa ibabaw hanggang sa ilalim, iba-iba yung ginamit ko na clay. Ngayon, may kukumpara nyo to sa mga layering sa ilalim kung saan kayo nag-ooperate na mayroong buried treasure. Pwede naman nilang gawin ng Japanese na mabuhay. Pagkatapos mabuhay, may ilagay yung item at ibalik yung lupa. Bakit hindi nila yun ginagawa? At kahit na nakakapagod, humahakot pa sila ng mga clay boulders sa iba-ibang lugar. Minsan, yung ibang buhangin galing pa ng dagat. At kung i-estimate ninyo simula sa lugar ninyo, ilang kilometro ang layo nito sa dagat. Pero bakit pa nila yun ginawa? Anong purpose talaga ng engineering? Unang purpose ng engineering, bakit nila ito ginagawa? Dahil yung mga layer ng lupa na itinatago nila na galing sa ibang lugar na hinakot pa nila, yan ang magmimistulang proteksyon ng item. Sa paanong paraan? Ano nga ba ang proteksyon na pinaghahandaan nila? Ang Pilipinas, bago pa nila itong pinasok at naglagay sila ng mga item, yung mga nauna na dito ng mga Japanese na spy, alam na nila na ang Pilipinas dinadaanan din ng earthquake. So mayroon tayong lindol. Ngayon, kung sakasakaling ibinalik lang nila yung hinukay nilang lupa at nagkaroon ng lindol, magkakaroon ng mga crack na mas mabilis dahil sa yung karakter ng lupa na ibinalik nila na madali siyang mabiyak. Mapapansin na merong hukay. At isa pang dahilan bakit sila naghahakot ng mga materyales para mapatibay nila yung patungan ng item. Ngayon, kung magkakaroon ng lindol, itong mga lupa nito, magmimistulang spring. So magbibend lang siya, magpapaybreak lang siya, but later on, babalik at babalik sa dati. Ano ang halimbawa? Buhangin. Ano pang halimbawa? Clay. So lahat yan, mayroong sapat na dahilan, reason why those Japanese did this. Kung mapapansin ninyo dito, sa ginawa kong modelo na to, it was the same as a blueprint ng plano ng pagbabaon. At kung paano ko nalalaman itong mga to, dahil I was once with them before. Ngayon, sa papaliwanag ko pa dito, mas lubusan niyo siyang mauunawaan yung structure na ginagawa ng Japanese. Paano napapasok ang tubig, paano nila napapasok ang tubig, paano nila napipigilan ang tubig habang nagbabaon. Umpisahan muna natin sa ibabaw. Kung mapapansin ninyo sa ibabaw, merong mga shape yung hukay nila palalim. Kung titignan nyo sa mataas, so ang itsura niya, para siyang imputo. Bakit ganito ang pag-uhukay nila? Pwede naman diretso. Kaya ganito ang hukay nila para yung pagpapasa-pasa ng lupa habang naghukay mas mabilis ang proseso. Ngayon, may mga portion sila ng
pwede mag-standby yung tubig habang nagtitiwatering sila. Habang nag-uukay sila ng panahon na yon, meron na rin silang ginagamit na mga water pump. Dahil hindi may iwasan nila na makatama gaya ng ganito, mga water vane sa ilalim. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano pag-iimbestiga ng malaking shark. Ang tawag dito sa pagbabaon na to, direct under, from top to bottom. Hindi ito yung patanel na nag-ukay sila simula sa ibabaw, ukay palalim, at saka magditrip. Ito, open pit, ukay na malaki. Gaano kalaki? Sample, 30 meters radius. So that's gonna be 98 feet. Ganyan kalaki ang ukay nila. Ngayon, paano kami nag-iimbestiga sa isang area na bagong napunta namin upang i-operate? Itong mga nakikita ninyo na puno, yung mga nakikita ninyong puno, hindi yan umaabot sa edad na 100 years. Bakit kamo? Dahil ito, nang hinukay nila to, garantisado na ang puno hindi pa mas matanda sa panahon ng pagbabaon. Yan ang inyong tandaan. Paano ngayon kayo makakasigurado na itong mga puno na to ay hindi pa mas matanda kaysa doon sa panahon ng pagbabaon? Kami, kasama ko, at mga foreigner, pag gusto nila masigurado na ang mga puno ay bago lamang, kumukuha ng sample at pinadadala sa ibang bansa para sa carbon dating. Yung carbon dating, pagkuha ng edad ng isang bagay, tutungan ng tao o bigya ng mga puno. Kahit pa ugat ng puno, kayang ipa-carbon dating. Yan ang isang way nila para masigurado na yun yung area ay talagang tapat ng pinagbaunan. At kung mapapansin ninyo dito sa isang side, ito, mga century tree, all tree. So this was all tree na wala sa shop. Hindi matatamaan ng shop. At itong mga to, sign and markers, ito ang mga artificial. So nang matapos nilang maibaon ang item, ngayon, tsaka nilagyan nila ng mga palatandaan ang ibabaw. At kung titignan nyo dito sa kaliwa, merong bato. So yung bato na yan, itong puno, itong mga marka na to, at itong century tree, para mas lubusan nyo mas maintindihan, gumawa ako ng isang aerial view. Gaya ng ganito. So ito yung century tree, ito yung mga bato sa ibabaw. Ngayon, balikan muna natin dito. Ngayon, paano nyo malalaman itong bato na merong marka at at ibang bato na may mga hugis bilang sign ay talagang legit na gawa ng tao? Una dyan, alamin muna ninyo yung kapaligiran. So magsasurvey kayo sa area, kung yung mga patong ito ay foreign. Paano magiging foreign object yung bato? So yung mga bato na ganito, kung kinuha galing sa ilog. Kung meron naman siyang mga bato na papareho na nasa paligid, masasabing natural lang siya, pero may isang paraan para malaman ninyo kung legit nga ba yung marka. Ito yung mga marka na nag-aalangan kayo kung talagang marka ba na pang treasure.
ba sa inyo napapansin na mayroon lang guhit, nasasabi ng mayroon lang ukit na konti, sinasabi nyo ng marka. Ngayon, paano talaga ninyo malalaman na legit marker? Ito ang isang pamamaraan na nasabi ko dun sa isang video tungkol dito. Itong bato na mayroong marka, mayroon siyang mga lock. So itong lock na to, yung mga kalso, upang hindi gumalaw yung bato. Hindi ka agad maalis ng sino mang tao o di kaya magkaroon man ng bagyo, hindi siya basta-basta maaalis sa pwesto dahil importante siya para sa mga target sa ilalim. Okay, tatalunan ko muna yung usapan dito. Bibigyan ko kayo ng sample. Ganito ang ginagawa ng mga sanay na sa pag-ooperate, pagre-recover ng treasure. Halimbawa, mayroong marka na letrang T. Gaya ng ganito. Tapos, meron siyang katabing marka na mayroong ukit na ganito. Gaya ng ganito. So, may marka siyang ganito at mayroong marka na ganito. At itong isa, kung hindi ganito ang pagkakamarka, ay ganito. Ngayon, paano nga ba ito kinukonfine? Maaaring magkaroon ng pagkakamali ang isang decoder na hindi pa sanay. Sasabihin ng isang decoder na ito nagsasabi ng distansya o papunta sa direksyon dito. So mayroon namang iba na decoder na magsasabi na sa ilalim. Ngayon, ano nga ba ito? Ito sa Japanese, it was go. So, number 5. Ngayon, ano nga ba yung number 5 na sinasabi? Maaaring yung isang decoder na ang sasabihin niya doon mismo sa ilalim, 5 meters. Yung iba naman, pwedeng sabihin na 5 feet. At meron namang iba sasabihin 5 phantom. At ngayon, sasabihin naman ng iba na sa ilalim nito, ganun ang lalim. Ang tanong, tatama ba sila sa sinabi nila? Okay, ano nga ba itong markang ganito? Ito ang sinasabi na pole. To spell that, P-O-L. Yung pole, yan ang sukatan. Ilang sukat ng pole? 5. At sanang mismong target dito. Dahil ang ibig sabihin nito, shita, down. So magkatabi lang sila, kailangan mo lang basahin. Ngayon, ilan ang lalim ng pole? So ang lalim ng pole, lumang sukatan, at ito ang sukatan na ginagamit nila noon, 16.5 feet. 16 inches, 16 feet, and then 5 inches. Yung lalim. Ngayon, dun sa sukat na yun, na nasabi ko, times mo sa 5 para makuha mo yung lalim. Kasi kung merong ibang decoder na magsasabi na 5 meters ang ilalim, ganito ang mangyayaring sitwasyon. Nagukay ka ngayon ng 5 meters. Ngayon, sa 5 meters, wala ka pang nakitang item. Halimbawa, yung 5 meters na sinasabi, dito lang siya tumapat. Pero, wala pa siyang item. Ang pinagtataka ninyo, meron kayong nakitang ebidensya at merong simento sa ibabaw.
So ngayon, magkakaroon kayo ng agam-agam, tama pa ba ang ginagawa natin? Na nagkamali lang kayo sa pagbibigay ng sukat, na ang tamang ibig sabihin pala ay kulang pa, dahil mas malalim pa pala. Ngayon, sa sistema na ganito, nagkamali na kayo doon. Ang gagawin ng iba sa inyo, magtitrip sa magpapapanel dahil walang nakita dito. Ukay dito, pero may nakita silang palatandaan. Ngayon, questionable na naman saan ang target. Yan ang paulit-ulit na nangyayari sa Pilipino. Ito ang reality. Yung mga nakikita ninyo na mga marka, pag hindi kayo marunong bumasa, at kahit gumamit pa kayo ng mga aparato, locator, electronic devices, magkakaroon ng pagkalito. Bakit kamo? Dahil sa ilalim, ilan ang gold area deposit. Pag gumamit kayo ng mga rotating, yan ngayon magkakaroon ng pagkakamali. Bakit? Kamo. Halimbawa, nandito pala kayo sa ibabaw. Ngayon, gumamit kayo ng rotating. So, iikot lang siya. Maiisip ninyo sa ilalim. Pero pag hukay ninyo, sala kayo sa butas. Tandaan niyo lahat itong mga sinasabi ko ito, magagamit nito sa bawat operasyon ninyo. Ngayon, idea, dahil sa mali ang paghukay, mali yung nakuha lalim, napansin na ninyo na mayroong marker, mayroong palatandaan, at itong mga nahuhukay ninyo, hindi pa siya original na lupa. Dahil ang bawat hinuhukayan ng mga Japanese meron at merong original na layer silang nadaanan. Inalis lang nila itong mga original para makapagbaon. Kung halimbawa, tumama na kayo sa original, mapapansin ninyo na iba ang layer dito, iba ang layer ng lupa dito. A-adjust kayo para makuha ninyo yung saktong pwestuhan at hindi kayo nakadikit lang sa walling ng shop na original. At ito pa, isa kong papaliwanag sa inyo. Water table. Ano nga ba itong water table? So ito yung mga tubig dun sa ibabaw o sa kalagitnaan man kung ano yung pinaka-level ng tubig dun sa area. May mga lugar na mabababaw ang tubig, mayroong malalalim. Depende yan ngayon sa water table. Saan nga ba madalas nagagaling ang water table? At bakit madalas na nag-ooperate ay may tubig sa ibabaw, wala sa gitna, wala sa ilalim? Magkaroon man sa ilalim, ito na yung mga pang-backup nila na water trap. Paano ngayon ito masusolusyonan at saan nga ba ito nagagaling? Ito ang isang magandang halimbawa. Kung mapapansin ninyo, dito sa area na to, merong ilog. Ano nga ba ang purpose ng ilog? Bakit madalas ng treasure site katabi ng ilog? Protection ito para hindi makuha kaagad yung item. Sa paanong paraan? Kung makamasdan ninyo, bukod sa tinampak nila ng mga materyales galing sa ibang lugar, bukod sa lindol, maproteksyonan nila ito sa earthquake. Ang isa pang purpose nito para mahirapan kayo maghukay. Dahil ang mga ginamit nila dito materyales, buhangin, clay, silk, boulders, so madali lang siyang ma-wash out.
ng tubig. Isipin ninyo, kung huhukayin niyo ito lahat, malaking trabaho. Pero once na maintindihan ninyo itong engineering, makakapaghukay na lang kayo ng rat hole. Ano nga ba yung rat hole? Yan yung mga maliliit na butas na 8x8, 6x6, 6x5 na simula sa ibabaw palalim. Basta alam ninyo kung paano ito masusolusyonan. Ganito ang itsura niyan sa ibabaw. Itong mga nakikita ninyo, gaya nitong puno, century tree, gaya nun. Ito, mga bato, gaya nun. Ito ang outside of the perimeter ng shop nila na hinukay. Sample nito, kung aalisin nyo yung mga backfill nila na ginawa, ito ang inyong makikita. So, ganito ang inyong makikita. Ganyan ang inyong makikita. Na yung tubig na pumapasok ay galing sa ilog. Sa paanong paraan nila ito ginawa? Ginawa nila ito na magkaroon ng tubig na dadaloy sa ibabaw nung natapos na silang magbaon. Sa paanong paraan? Nung nakapagbaon na sila sa may semento, nalagyan na nila ng tabo na semento, diyan nila padadaanin ang tubig. Gaya ng nakikita ninyo dito. Ngayon, paano naman nila mapapapasok ang tubig? So sa portion dito, nung matapos na nilagay dito yung item at natabunan na nila, humukay sila ng kanal papuntang ilog para mapapasok ang tubig. At paano ngayon nila matatabunan itong ginawa nilang water canal pang supply ng tubig? So lalagyan muna nila to ng kahoy, mga troso, para hindi maparahan yung daluyan ng tubig. Para maproteksyonan nila yung item sa sino man magtangkang mabuhay na magkakaroon ng bar down, collapse ng walling. Paano ngayon ito masusolusyonan? Itong gantong sistema. So tatabunan nyo lang to ng simento kung alam ninyo kung saan nakapwesto yung water supply nila. At meron pang mga mas modernong paraan para hindi na ninyo magawa pang haginapin kung saan nakapwesto ito. Doon sa susunod na video kung papaliwanag yung solusyon. Dahil sa mahaba masyado sa paliwanagan dito sa isang video at mahirapan ako mag-upload. Ngayon, balikan natin ngayon yung pagbabaon. Yung pagbabaon nila na gantong kalaki na merong 30 meters radius at merong lalim na 27 meters depth. At itong mga marka na to na nagbibigay confirmation ng lalim, yan ngayon ang dapat ninyong paghandaan. Na yung lalim na ganito, dapat handa kayo na maghukay sa malaliman. Bakit kamo? Dahil kung itong perimeter na to na mapapansin ninyo, malaki yung nasasakupan ng paghuhukay nila, kaya nilang humukay ng mas malalim pa. At kung mapapansin ninyo ngayon dito,
Ano-ano nga ba itong layering? So gaya na nabanggit ko, simento, merong simento, o di kaya kahit hindi simento ang gamitin nila dito, pwede silang gumamit ng lupa na may halong simento o di kaya lupa na may halong limestone. Magkakaroon pa rin ng strength yung lupa na ibinalik nila dito once na meron silang ginamit ng mga materyales gaya ng simento o limestone. Hindi siya masyadong may tutulak ng tubig. Pero once na nagbukay kayo, ang tubig pupunta sa inyong hinuhukay. Kung mapapansin ninyo, paikot ng hukay ninyo, meron at meron ng tubig na bumabagsak pababa. Mas mapapalaki ang gastos ninyo sa dewatering sa ganitong sistema. Sa sitwasyon na ganon, kung malalaman ninyo ang solusyon, makakamenos kayo ng gastos para ma-recover ang item. Itong forma ng mga lagayan, mga patungan ng mga item, garantisado na matitibay na flooring, solid ground. Dahil ang mga bigat ng item, kailangan kayanin ang patungan. Ganito ang isa sa mga construction ng Japanese engineering. Boulders, cement, halos magkasunod. O di kaya boulders, kahalo niya mismo simento. At ang susunod yan, original na layer. Kung sakasakaling sumablay o umaasa kayo sa mismong mga aparato, gadget na hindi nyo pa subok, kaya meron doon sa isang upload na paliwanag tungkol sa mga gadget. Pag naghukay kayo at sumala kayo, ang tanging mabubutas na ninyo, original na lupa. Pero dahil dun sa rotating na ang kinukuha niya, aura ng item, dito kayo sa portion na to, habang nagdo-locate kayo, umiikot at umiikot pa rin siya dahil nasasagap niya yung aura nito at nasasagap niya yung aura sa kabila. Hindi siya magpapermanente na magturo sa iisang area lamang. Hanggang sa lumalim kayo na lumalim, wala na kayong makitang palatandaan. Maliban na lamang kung meron kayong mga sanay na minero. Ano nga ba yung mga minero na sinasabi ko? Ito yung mga naghuhukay na kumukuha ng mga natural gold. Dahil alam nila ang mga karakter ng lupa na original kaysa doon sa mga tambak lamang. At pagka nasanay na kayo ng gusto, kahit hindi kayo nagtrabaho sa isang minahan, malalaman na ninyo na original yung lupa at kung ano ang pagkakaiba nito sa tambak lang ng tao. Mapunta tayo dito. Ang paghukay ng Japanese, pagpapahukay ng mga engineering, meron at meron silang natatamaan na water beam. Ano nga ba yung water beam? Ito yung mga bukal sa ilalim ng lupa. Yan yung mga linyada ng tubig. Mga free-flowing sa ilalim. Bagamat hindi ganong kalakasan, pero sapat pa rin siya na lumaki na lumaki, itong dinadaanan ng tubig hanggang sa masira niya yung mga tambak at magkaroon ng collapse. Bakit meron kayong napapansin na kulay puti dito? Dahil habang hinuhukay ito ng mga Japanese, at nang nakita nila to, habang maliit pa lang yung water beam, ginawa na nilang maharangan. Bakit pa nila kailangan harangan? Dahil kahit sila, ayaw nilang mahirapan i-recover ang item nila. So ginawa nila ng remedyo na matakpan yung water beam. Kaya nga pag kami nakikita kayo sa ilalim ng mga simento,
meron kayo nakita ng mga bato na may mga riprap na semento, huwag na huwag niyo munang pasagin. Dahil meron at meron yan, palatandaan na huwag gagalawin. Dahil pag nabuksan niyo ito at hindi pa agad kayo nakakaabot sa pinaglalagyan, magkakaroon kayo ng problema. Iwa-wash out niya lahat yung lupa na yan na itinampak nila papunta doon sa malalim na pwesto kung saan kayo naghuhukay. Yan ang didisgrasya sa inyo. At yan kayo mapapalaki ng gastos. Kung may iwasan nyo itong mga ganito, na daluyan ng tubig, lalaki ang tsansa nyo ng recovery. Ngayon, sa susunod na video na gagawin ko, dyan ko ngayon papaliwanag kung paano solusyonan itong tubig na dumadaan sa ibabaw. At bago matapos ng video na to, isa lang ito sa mga engineering merit plan. At kung paano ko ito nalaman, dahil ako mismo ang nag-actual sa isang mga treasure recovery. Paulit-ulit lang ang pattern. Kaya ako ito napapaliwanag sa inyo. At ang purpose ko, kaya ako ito ginagawa itong mga gantong video para lumaki ang tsansa ninyo na makakuha. Mas mapakinabangan ninyo yung nasa ilalim ng lupang mga binaon na kayamanan kaysa nakatago lamang. Abangan ninyo ang susunod na video para doon sa may mga experience o mga nahinto na nagtitreasure na mayroong problema. Diyan nila padadaanin ang tubig. Gaya ng nakikita ninyo dito. Ngayon, paano naman nila mapapapasok ang tubig? So sa portion dito, nung matapos na nilagay dito yung item at natabunan na nila, umukay sila ng kanal papuntang ilog para mapapasok ang tubig. At paano ngayon nila matatabunan itong ginawa nilang water canal, ang supply ng tubig? So lalagyan muna nila to ng kahoy, mga troso, para hindi maparahan yung daluyan ng tubig. Para maproteksyonan nila yung item sa sino man magtangkang mabuhay na magkakaroon ng bar down, collapse ng walling. Paano ngayon ito masusolusyonan? Itong gantong sistema. So tatabunan nyo lang to ng simento kung alam ninyo kung saan nakapwesto yung water supply nila. At meron pang mga mas modernong paraan para hindi na ninyo magawa pa hagilapin kung saan nakapwesto ito. Doon sa susunod na video ko papaliwanag yung solusyon dahil sa mahaba masyado sa paliwanagan dito sa isang video at mahirapan ako mag-upload. Ngayon, balikan natin ngayon yung pagbabaon. Yung pagbabaon nila na gantong kalaki na merong 30 meters radius at merong lalim na 27 meters depth. At itong mga marka na to na nagbibigay confirmation ng lalim, yan ngayon ang dapat ninyong paghandaan. Na yung lalim na ganito, dapat handa kayo na maghukay sa malaliman. Bakit kamo? Dahil kung itong perimeter na to na mapapansin ninyo, malaki yung nasasakupan ng paghuhukay nila, kaya nilang humukay ng mas malalim pa. At kung mapapansin ninyo ngayon dito, ano-ano nga ba itong layering? So gaya na nabanggit ko, simento, merong simento,
O di kaya kahit hindi semento ang gamitin nila dito, pwede silang gumamit ng lupa na may halong semento o di kaya lupa na may halong limestone. Magkakaroon pa rin ng strength yung lupa na ibinalik nila dito once na meron silang ginamit na mga materyales gaya na semento o limestone. Hindi siya masyadong di may tutulak ng tubig. Pero once na naghukay kayo, ang tubig pupunta sa inyong hinuhukay. Kung mapapansin ninyo, paikot ng hukay ninyo, meron at meron ng tubig na bumabagsak pababa. Mas mapapalaki ang gastos ninyo sa dewatering sa gantong sistema. Sa sitwasyon na ganon, kung malalaman ninyo ang solusyon, makakamenos kayo ng gastos para ma-recover ang item. Itong forma ng mga lagayan, mga patungan ng mga item, garantisado na matitibay na flooring, solid ground. Dahil ang mga bigat ng item, kailangan kayanin ang patungan. Ganito ang isa sa mga construction ng Japanese engineering. Boulders, cement, halos magkasunod. O di kaya boulders, kahalo niya mismo semento. At ang susunod yan, original na layer. Kung sakasakaling sumablay o umaasa kayo sa mismo mga aparato, gadget na hindi nyo pasubok, kaya meron doon sa isang upload na paliwanag tungkol sa mga gadget. Pag nagukay kayo at sumala kayo, ang tanging mabubutas na ninyo, original na lupa. Pero dahil dun sa rotating na ang kinukuha niya, aura ng item, dito kayo sa portion na to, habang nag-donocate kayo, umiikot at umiikot pa rin siya dahil nasasagap niya yung aura nito at nasasagap niya yung aura sa kabila. Hindi siya magpe-permanente na magturo sa iisang area lamang. Hanggang sa lumalim kayo na lumalim, wala na kayong makitang palatandaan. Maliban na lamang kung meron kayong mga sanay na minero. Ano nga ba yung mga minero na sinasabi ko? Ito yung mga naguhukay na kumukuha ng mga natural gold dahil alam nila ang mga karakter ng lupa na original kaysa doon sa mga tambak lamang. At pagka nasanay na kayo ng gusto, kahit hindi kayo nagtrabaho sa isang minahan, malalaman na ninyo na original yung lupa at kung ano ang pagkakaiba nito sa tambak lang ng tao. Mapunta tayo dito. Ang paghukay ng Japanese, pagpapahukay ng mga engineering, meron at meron silang natatamaan na water beam. Ano nga ba yung water beam? Ito yung mga bukal sa ilalim ng lupa. Yan yung mga linyada ng tubig. Mga free-flowing sa ilalim. Bagamat hindi ganong kalakasan, pero sapat pa rin siya na lumaki na lumaki, itong dinadaanan ng tubig hanggang sa masira niya yung mga tambak at magkaroon ng collapse. Bakit meron kayong napapansin na kulay puti dito? Dahil habang hinuhukay ito ng mga Japanese, at nang nakita nila to, habang maliit pa lang yung water beam, ginawa na nilang maharangan. Bakit pa nila kailangan harangan? Dahil kahit sila, ayaw nila mahirapan i-recover ang item nila. So ginawa nila ng remedyo na matakpan yung water beam. Kaya nga pag kami nakikita kayo sa ilalim ng mga simento na hindi pa mga lapad o hindi pa mga flat surface, huwag na huwag niyong gagalawin. O di ka
huwag na huwag niyo munang basagin. Dahil meron at meron yan. Palatandaan na huwag gagalawin. Dahil pag nabuksan niyo ito at hindi pa kagad kayo nakakaabot sa pinaglalagyan, magkakaroon kayo ng problema. Iwa-wash out niya lahat yung lupa na yan na itinampak nila papunta doon sa malalim na pwesto kung saan kayo naghuhukay. Yan ang didisgrasya sa inyo. At yan kayo mapapalaki ng gastos. Kung may iwasan nyo itong mga ganito, na daluyan ng tubig, lalaki ang tsansa nyo ng recovery. Kaya sa susunod na video na gagawin ko, dyan ko ngayon papaliwanag kung paano solusyonan itong tubig na dumadaan sa ibabaw. At bago matapos ng video na to, isa lang ito sa mga engineering merit plan. At kung paano ko ito nalaman, dahil ako mismo ang nag-actual sa isang mga treasure recovery. Paulit-ulit lang ang pattern. Kaya ako ito napapaliwanag sa inyo. At ang purpose ko, kaya ako ito ginagawa itong mga gantong video para lumaki ang tsansa ninyo na makakuha. Mas mapakinabangan ninyo yung nasa ilalim ng lupang mga binaon na kayamanan kaysa nakatago lamang. Abangan ninyo ang susunod na video para doon sa may mga experience o mga nahinto na nagtitreasure na mayroong problemang ganito. Abangan ninyo ang susunod na video.